Wala akong magawa sa matigas ang ulong si Zhu Wanteng, ngunit hindi ko pwedeng hayaan siyang patuloy na makaapekto sa trabaho ng mga empleyado. Tuloy lang kayo sa trabaho ninyo. Aayusin ko lang ito sandali. Opo, boss. Dali-daling bumalik sa trabaho sina Master Leo at ang lahat ngunit hindi pa rin mapigil ang sumulyap sa direksyong ito. Sa mga sandaling ito, pilit kong hinayla si Zhu Wanteng mula sa akin, direktang naglakad papunta sa elevator. Sumunod ang 7 senyorita. Lahat ng tao sa opisina ay tumakbo sa pintuan para tingnan. Diyos ko, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag mong sabihin sa akin na lahat ng 7 magagandang babae na iyon ay nanliligaw kay boss. Nakakainggit naman ang taong gumagawa ng ganito. Pakiramdam ko, siguradong may kwento si boss, baka sapat na para gumawa ng pelikulang mahigit 100 episodes. Sa kabilang banda, pagkapasok ko sa elevator, sumunod din ang 7 senyorita. Gustong kumapit ni Zhu Wanteng sa braso ko para maglamang pero sa bawat pagkakataon ay tinatabig ko siya. Bigla, namuo ang luha sa kanyang magagandang malalaking mata. Mo Gang-an, alam ko talagang nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo. Patawad sa pagka-misinterpret ko sa'yo, sa pagmumura ko sa'yo. Patawad. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ang iba pa ay sunod-sunod ding nagsalita. Mo Gang-an, alam naming nagkamali kami ng pagkakaintindi sa'yo. Humihingi kami ng tawad. Bumalik ka na sa amin. Lumipat na kaming lahat pabalik. Hindi na kami dadalo sa mga pekeng party na yun. Mo Gang-an, magiging tulad tayo ng dati, magkasamang magsisikap, magkasamang magpupursigi. Bumalik ka na sa amin, pwede ba? Tiningnan ko sina Wang Xinyu at ang iba pa. Bagamat mukhang napakasensir ng bawat isa, hindi ako naniniwala ni isang salita. Tutal, sa nakaraang buhay, maraming beses na nilang ginawa ang ganitong laro. Nasabi ko na kay Jiang Qiyu. Marami kayong pera, kung gusto nyong maglaro, gumastos lang kayo ng kaunting pera at maraming makikipaglaro sa inyo. Hindi na ako sasali. Kung guguluhin nyo pa ako, mapipilitan na akong tumawag ng pulis. Sa magandang mukha ni Zhu Wanteng, agad na tumulo ang mga luha na parang mga sirang perlas. Mo Gang-an, alam kong galit na galit ka. Alam kong maraming beses ka naming pinaglaruan dati, hindi ka naniniwala sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakikiusap ako sa iyo, kailangan mong maniwala sa amin. Talagang pumunta kami dito para humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa amin pabalik, unti-unti mong makikita ang aming sinseridad. Malamig kong tiningnan si Zhu Wanteng. Ang babaeng ito, talagang napakaganda, lalo na kapag umiiyak, mahina at kaawa-awa, nakakaawa tingnan. Kung walang karanasan sa nakaraang buhay, marahil ay lamambat na ang puso ko, nakumbinsi na. Ngunit sa buhay na ito, hindi. Kung gusto nyong bumalik ako para humingi ng tawad, hinding-hindi pwede. Kung pumunta kayo para humingi ng tawad, sa totoo lang wala kayong dapat ihingi ng tawad. Ako naman talaga ang pumunta para magbayad ng utang na loob kay Lolo. Kung hindi ko tatanggapin, hindi kayo aalis. Kung gayon, tatanggapin ko. Ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pagkatapos huminto ang elevator, dumiretso ako sa parking lot, hindi lumilingon. Ang aking kalmado at malamig na pakikitungo ay labis na nagpasama ng kanilang loob. Hindi pwede. Si Zhu Wanteng ang unang humabol, nakapamewang, galit na sinabi, Mo Gang-an, hindi sapat na tinanggap mo ang paumanhin namin. Kailangan mo pang bayaran ang utang na loob sa lolo mo, kaya kailangan mong bumalik sa amin. Hindi pa rin nagbabago ang senyorita ng pamilyang Zhu na ito, ang tigas pa rin ng ulo. Ngunit iba na ngayon, kalmado kong tiningnan si Zhu Wanteng, kayo mismo ang nagsabing hindi na kailangan. Pagkasabi nito, sumakay ako sa kotse at umalis. Nang makita ni Zhu Wanteng na umalis ako, akma siyang hahabol sakay ng kotse. Sa mga sandaling ito, dali-daling pinigilan siya ni Wang Xinyu. Nag-aalala siyang hindi alam ni Zhu Wanteng ang tama at mali. Baka mag-red light siya para habulin si Mo Gang-an at magdulot ng aksidente. Wanteng,
Huwag mo nang habulin, Ate Xinyu. Nawala na naman si Mo Gang-an. Hindi natin pwedeng hayaang mawala ulit siya. Nandito pa rin ang kumpanya niya, hindi siya mawawala. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin din ang iba pa kay Wang Xinyu. Ang magkakapatid na ito, kapag hindi alam ang gagawin, ay walang kamalay-malay na tumitingin kay Wang Xinyu. Ang kailangan nating gawin ngayon ay bumawi sa ating pagkakamali sa paglalaro kay Mo Gang-an, sa pagyurak sa kanyang dignidad. At ang pagbawi ay hindi pwedeng puro salita lang, kailangang may konkretong aksyon. Sa daan pa uwi, naalala ko rin ang eksena ng pagdating nilang 7 sa pintuan ng kumpanya. May isang sandali, ang pagdating ni Wang Xinyu at ng iba pa sa pintuan ng kumpanya ngayon ay nagpaalala sa akin ng panahon sa kolehiyo at ng panahong nanirahan kami sa iisang bubong. Kung hindi sila nagbago pagkatapos noon, marahil ay naging mabuting kaibigan ko sila. Unti-unting dumilim ang langit. Nang malapit na ako sa gate ng nayon, sakto kong nakita ang isang lalaki na naglalakad-lakad sa gate. Ang anino na iyon ay parehong estranghero at pamilyar. Bukod kay Kuya Gang, sino pa ba ang pupunta dito? Mo Gang-an. Ikaw nga, ikaw ba ang bumili ng kotseng ito? Magaling ka, ilang daang metro pa ang layo ng gate ng nayon mula sa nayon. Bumaba ako para buksan ang pinto. Kuya Gang, sakay na. Pinagpaygan ni Qin Jiangang ang kanyang pantalon at sumakay sa kotse. Nakita kong mahigit 30 anyos pa lang siya pero mukha ng mahigit 40, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa, at kaunting inis. Matanda ka na rin, bakit ka pa nagsusugal online? Bakit ka naniniwala sa mga ganyang bagay? Mo Gang-an, maayos ka lang ba nitong mga nakaraang taon? Nang marinig ito, tumango ako, maayos naman lahat. Pagka-uwi sa bahay, nagsimulang magluto si Tatay Nana. Kinuha naman ni Tatay Bapa ang alak na siya mismo ang gumawa at binuksan ang takip. Nang may hain na ang pagkain at alak, nagsimula nang kumain ang lahat. Nagkwento sina Tatay Bapa at Tatay Nana tungkol sa kabataan, puno ng mabait na ngiti ang kanilang mga mukha. Noong bata pa, laging pinoprotektahan ako ni Kuya Gang. Kung wala si Kuya Gang, hindi ko alam kung ilang beses akong nabyuli. Kuya Gang, iinom ako para sa iyo. Anong iinom para sa akin? Tayong magkapatid, uminom tayo. Tiningnan ako ni Tatay Nana, marahil naalala ang aking pinagmulan, namula ang kanyang mga mata. Pagkapanganak ay iniwan sa tabi ng daan, pinulot ng isang matandang lalaki na mahigit 60 anyos, hindi kailanman naramdaman ang pagmamahal ng magulang. Ngunit nalampasan din, si Mo Gang-an ay lumaki na rin. Siguradong masaya si Lolo kung makikita ang apo niya ngayon. Kung mag-aasawa siya agad, magkakaroon ng isang malusog na anak na lalaki, siguradong mas masaya pa si Lolo. Pagdating sa pag-aasawa, tama nga naman. Sa nakaraang buhay, kasama sina Wang Xinyu at ang iba pa, buong puso kong gustong tulungan silang matupad ang kanilang mga hangarin para magbayad ng utang na loob, hindi ko kailanman naisip ang mag-asawa. Sa buhay na ito, kailangan ko nang isipin ang pag-aasawa. Sa mga sandaling ito, ngumiti ako at sinabi, hindi pa ako nagmamadali. Kailangan ko munang hintayang makasal si Kuya Gang bago ako magpakasal. Nang marinig ito, yumuko si Tatay Nana at bumantong hininga, sinabi, hindi pa tapos ang kasalanan niya, paano siya makakapag-asawa? Tumingin ako kay Qin Jiangang, Kuya Gang, hindi mo pa sinasabi kay Tatay Nana. Umiling si Qin Jiangang. Nang makita ito, tumingin ako kay Tatay Nana. Tatay Nana, sa pagkakataong ito, tinawagan ko si Kuya Gang pabalik hindi para uminom. Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa nayon, bayaran ang utang na loob kay Kuya Gang sa pagprotekta niya sa akin noong bata pa. Tutulungan ko si Kuya Gang. Na-excite na tumayo si Tatay Nana. Mo Gang-an, may paraan ka para tulungan si Gang. Ngayon, pwede kong direktang ibigay ang 600,000 para bayaran ang utang ni Qin Jiangang. Ngunit ang paggawa nito kina Tatay Nana at Tatay Bapa ay maaaring maging mapanlait, at maglalagay din sa kanila ng mabigat na presyon na gustong suklian ako. Hindi iyon ang gusto ko. Umupo muna kayo, pakinggan niyo muna ako. Dati,
Napag-usapan na namin ng pinuno ng nayon. Plano kong magtayo ng isang dam sa labas ng ating nayon, gawing isang lugar na may magandang tanawin ng bundok at tubig ang ating nayon. Ngayon, maraming lugar sa labas ang nagpapaunlad ng turismo, hindi ko alam kung kailan aabot sa atin. Ngunit may kumpanya pa ako sa probinsya, hindi ko kayang asikasuhin pareho. Nagpasya akong humingi ng tulong kay Kuya Gang, tulungan niya akong bantayan ang trabaho sa nayon. Kahit pag-aayos ng dam o pagtatayo ng tulay, kapag si Kuya Gang ang tumutulong sa akin na magbantay, panatag ako. Babayaran ko ng sahod si Kuya Gang. Pagkatapos, kapag umunlad na ang turismo sa nayon, ibibigay ko kay Kuya Gang ang pamamahala. Wala pang 3 taon ay mababayaran na ang 600,000 na iyon. Mogang-an, maganda ang intensyon mong magbayad ng utang na loob sa nayon. Ngunit ang mga sinabi mo ay hindi maliit na bagay. Ikaw, kailangan mong pag-isipang mabuti. Huwag po kayong mag-alala, tiya ba? Siguradong magagawa namin ni Kuya Gang ang trabaho para sa nayon. Maaga kinabukasan, ginaisang ako ng mga maya na nakadapo sa puno ng mansanas sa bakuran. Pagkatapos kong magising at mag-ayos, tinawagan ko si Chin Jian Gang papunta sa bahay ng pinuno ng nayon. Nang malaman ng pinuno ng nayon na tinawagan ko si Chin Jian Gang pabalik para tumulong at babayaran pa ng sahod, at mataas pa ang sahod, agad niyang naisip ang kanyang anak, Mogang-an, kailangan mo pa ba ng tao? Kung kailangan pa, tatawagan ko si Bao pabalik para tulungan ka. Ang Bao na sinasabi ng pinuno ng nayon ay ang kanyang anak, si Chin Guiyu. Kaedad ko si Chin Guiyu, magkaklase kami sa elementarya at high school. Mabait ang pinuno ng nayon, dati ay madalas kaming alagaan ni Lolo. Ngunit itong si Chin Guiyu, noong bata pa ay laging tinatawag akong bastardo. Bagamat hindi ko siya gusto, ngayong nagsalita na ang pinuno ng nayon, hindi rin ako makatanggi. Marahil ay lumaki na si Chin Guiyu, hindi na kasing sama ng dati. Kung libre si Guiyu, pwede rin siyang bumalik para tumulong. Mabuti. Tatawagan ko siya agad. Tumalikod ang pinuno ng nayon para tawagan si Chin Guiyu. Makalipas ang ilang sandali, masayang bumalik ang pinuno ng nayon at sinabi, Mogang-an, nasabi ko na kay Bao ang plano mo. Masaya siyang tulungan ka. Nasa probinsya siya. Sabi niya kapag bumalik ka sa probinsya ay tawagan mo siya. Sakto. May kilala siyang ilang tao na marunong magtayo ng tulay, mag-ayos ng dam, ipapakilala niya sila sa iyo. Napakaganda niyan. Pinuno ng nayon, may trabaho rin ako sa probinsya, mauuna na ako. Sa susunod na pagbalik ko, sabay kaming babalik ni Guiyu. Sa mga sandaling iyon ay sabay naming iimbitahan ang mga eksperto para tingnan kung saang bahagi dapat itayo ang dam. Pagkasabi nito, dinala ko si Chin Jian Gang pabalik sa probinsya. Pagdating sa probinsya, plano kong dalhin si Chin Jian Gang para libutin ang kumpanya. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang kumpanyang outsource sa tapat ay biglang umalis lahat. Ang pag-alis ay hindi problema. Ang problema ay si Zhu Wanteng na nakapout na nakatayo sa tapat, tinitingnan ako ng may sama ng loob. Sa mga sandaling ito, pagtingin kay Zhu Wanteng, hindi ko maiwasang mapaisip. Talaga bang hindi titigil ang senyorita na ito hanggat hindi nakukuha ang gusto? Pag-iisip ulit, ganoon nga si Zhu Wanteng. Bagamat sa pagkakataong ito ay hindi siya tumalon sa akin, ngunit sa puso ko ay may masamang kutob na. Nang umalis ako sa Longdo, akala ko ay mapuputol ko na ang koneksyon sa kanila. Ngunit ngayon, mukhang minamaliit ko ang pagiging kakaiba ng 7 senyorita. Nang makita ako ng assistant na bumalik, dali-dali siyang lumapit, "Hello boss, nakabalik ka na." Tumango ako, walang problema ba sa trabaho ng lahat? Maayos naman po lahat. Nagsumite ang editing department ng 7 script outlines, hinihintay na lang ang approval mo. Nailagay ko na po sa mesa mo, titingnan ko mamaya. Pagkasabi nito, dinala ko si Chin Jian Gang papasok sa opisina. Sa sandaling isinara ko ang pinto, sumulyap ako sa tapat. Nakatayo pa rin si Zhu Wanteng sa pintuan sa tapat, nakapout na tinitingnan ako ng kaawa-awa. May isang sandali sa aking isipan na biglang lumitaw ang isang ideya,
mukhang napakagaling ng acting ni Zhu Wanteng. Ang ganda at pangangatawan na iyon, kung gagawin kong artista sa maikling pelikulang ito, siguradong sisikat ng husto. Pagkapasok sa opisina at pagupo, tiningnan ko ang mga script outline na ibinigay ng editing department. Sa totoo lang, hindi kailangang masyadong pansinin ang mga detalye, pangunahin ay tingnan kung may pagkamalikhain, kung sapat na kaakit-akit, kung sapat na nakakaengganyo. Tiningnan ko ang 7 script, pinagkumpara at pumili ng isa. Dinala ko ang napiling script sa editing department. Classmate, sabihin mo sa akin ang sikreto tungkol sa asawa ko. Kaninong ideya ang script na ito? Isang binatang nakasalamin na mukhang napaka-edukado ang nagtaas ng kamay. Hindi ito masama. Isulat mo ito bilang isang kumpletong script para tingnan. Pagkasabi nito, tinanong ko ulit ang assistant tungkol sa progreso ng shooting ng ikatlong maikling pelikula pati na rin ang sitwasyon ng recruitment online. Pansamantalang hindi na kailangan ng kumpanya na mag-recruit pa ng tao. Ngayon ay nililipat ko ang mga taong may karanasan sa mga dam, pagtatayo ng tulay, at iba pang mga gawaing konstruksyon. Mahigit 20 tao ang nag-apply. Siniscreen ko na at pumili ng 5. Boss, kailan ka may oras mag-interview? Tatawagan ko sila. Noong nasa bayan ako, nangako ako sa pinuno ng nayon na makikipagkita kay Chin Guiyu, para pag-usapan ang tungkol sa mga gawain sa nayon. Bukas hindi pa tiyak kung kailangang kumain ng hapunan, hindi ko alam kung kailan babalik. Kung gayon, bukas ng umaga na lang. Opo, boss. Pagkatapos ayusin ang mga gawain sa kumpanya, plano kong bumalik sa opisina para tawagan muna si Chin Guiyu. Sumulyap ako sa kabilang silid, nakitang sina Jiang Qiuyu at Li Zidian ay hindi ko alam kung kailan dumating. Ngunit hindi sila pumunta dito kundi parehong nakatayo sa kabilang silid, tinitingnan ako. Ang itsurang iyon ay mukhang nagsisisi, mukhang naaapi, ngunit para sa akin, napakagaling ng kanilang acting. Mo Gang-an, bakit parang laging nakatingin sa iyo ang nasa kabila? At mukhang pamilyar sila. Sila yung mga senyorita na nagligtas kay Lolo. Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Qin Jiangang. Sabi ko na nga ba't pamilyar sila? Mas maganda pa sila kaysa dati. Hindi tama, Mo Gang-an, bakit sila laging nakatingin sa iyo mula sa kabila? Bakit hindi sila lumalapit para kausapin ka? Bakit hindi mo rin sila kinakausap? Hindi ba't sila ang mga nagligtas sa buhay natin? Ayokong ikwento sa iba ang tungkol sa mga nangyari sa Longdo kaya naghanap ako ng palusot, malaki na ang naitulong ko sa kanila, halos nabayaran ko na rin ang utang na loob sa pagliligtas sa buhay. Lahat sila ay mga senyorita mula sa kilalang pamilya. Kuya Gang, kahit sa pagbabasa ng nobela, dapat alam mo na ang mga senyorita mula sa kilalang pamilya ay hindi natin pwedeng makasalamuha. Huwag mo silang pansinin, asikasuhin na lang natin ang sarili nating gawain. Muling tumingin si Qin Jiangang sa kabila ng ilang beses, kalahating naniniwala at kalahating nagdududa sa sinabi ko. Bagamat hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan, hindi siya tanga. Napapansin niya ang espesyal na tingin ni Zhu Wanteng at ng iba pa sa akin, parang tingin ng isang babaeng iniwan sa lalaking mahal pa rin nila ng husto. Guiyu ba? Tumalikod ako para tawagan si Chin Guiyu. Mo Gang-an, nakabalik ka na sa probinsya. Oo, nakabalik na. May oras ka ba bukas? Kumain tayo at pag-usapan ang trabaho. Sige, kausap ko ngayon ang ilang eksperto sa mga dam at pagtatayo ng tulay na kilala ko. Kahapon sinabi sa akin ni Papa, agad ko silang kinontak. Bukas dadalhin ko sila para makipagkita sa iyo. Akmang ibababa ko na ang tawag nang biglang nagsalita ulit si Chin Guiyu. Teka lang, Mo Gang-an. Ang mga ekspertong hinanap ko ay mga pinakamagagaling sa industriya, hindi basta-basta ang kanilang katayuan. Ang maliit na bagay sa ating nayon, natatakot akong hindi nila papansinin, ayaw nilang pumunta. Kung pwede nating ilibre sila sa isang medyo high-end na hotel, dahil sa paggalang sa akin saka lang sila maaaring pumayag. Narinig kong napaka-espesyal ng Qingyuan Hotel, gusto ring maranasan ng ilang eksperto. Ano sa tingin mo ang Qingyuan Hotel? Nang marinig ito,
Kumunat ang aking noo. Bagamat hindi ko alam kung bakit lumitaw si Jiang Qiuyu sa Qingyuan Hotel noon, ngunit noong pagkakataong iyon ay direktang inutusan niya ang may-ari ng Qingyuan Hotel. Iyon ay nagpapatunay na ang hotel ay nakuha na ng Jiang Group. Sa kabilang linya, nakita ni Qin Guiyu na natahimik ako, inakala niyang nanghihinayang ako sa pera kaya tumawa siya ng malakas at pinayuhan, "Mo Gang-an, kailangan mong gastusin ang maliit na perang ito. Tungkol sa mga bagay sa lipunan, mas marami akong karanasan kaysa sa iyo, makinig ka sa akin at hindi ka magkakamali. Hindi ito tungkol sa pera. Maliban sa Qingyuan Hotel at First Day Huong Hotel, kahit saan pwede. Mo Gang-an, mula pagkabata ay medyo matigas na ang ulo mo, bakit ganyan ka pa rin ngayon? Hay, sige na nga, kung gayon, pumili tayo ng ibang restoran. Ngunit mas pamilyar ako sa probinsya kaysa sa iyo, ako na ang pipili ng restoran ha. Kailangan kong pumili ng isang lugar na may class. Kapag nakapili ka na, sabihan mo ako kung talagang makakapagpakilala si Qin Guiyu ng mapagkakatiwalaang talento, mabuti. Kung nagbibiro lang, kahit na may respeto ako sa kanyang ama, hindi ko siya gagamitin. Kung saan man gustong pumunta, doon na lang. Kinabukasan ng umaga, may ilang taong may karanasan sa konstruksyon na pumunta sa kumpanya para mag-interview. Pinanatili ko ang tatlo, hihintayin kong makabalik sa nayon para dalhin sila at tingnan ang kanilang kakayahan. Bandang 10:00 ng umaga, tumawag si Qin Guiyu, "Mo Gang-an, nakapili na ako ng restoran. Wanhao Hotel, punta ka na." Dumating na rin ang ilang malalaking tao. "Bilisan mo ha, pinipigilan ko sila." Hindi rin ako sigurado kung sapat na profesional ang tatlong bagong recruit. Kailangan pa ring pumunta sa panig ni Qin Guiyu para tingnan. "Kuya Gang, puntahan natin si Guiyu." Pagkatapos ay naghabilin ako ng trabaho sa assistant at dinala si Qin Jiangang. Nakita ni Zhu Wanteng sa kabilang pintuan na umalis ako. Tumayo siya sa pintuan na nakapout at tinitingnan ako ng may sama ng loob. Ngunit tuluyan ko siyang binaliwala. "Mo Gang-an." Nagpadyak si Zhu Wanteng, namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Lumingon si Qin Jiangang at tiningnan si Zhu Wanteng pagkatapos ay tumingin sa akin, "Mo Gang-an, tinatawag ka niya. Huwag mo siyang pansinin. Tara na." Sa mga sandaling ito, hindi na napigilan ni Qin Jiangang, "Mo Gang-an, anong nangyayari sa iyo? Siya ang nagligtas sa buhay ng lolo natin. Bakit hindi mo siya pinapansin? Ano ba talaga ang nangyari?" Itinuring na laruan, niyurakan ang dignidad, inalipusta ng walang awa. Hindi ko alam kung malalaman ni Qin Jiangang ang mga ito, pupuntahan niya ba sina Zhu Wanteng para makipag-ayos. "Kuya Gang, huwag ka nang magtanong. Basta't mula ngayon, wala na kaming utang sa isa't isa. Kahit magkita kami, parang hindi ko na lang siya nakita." "Mo Gang-an, nabubuli ka ba?" Umiling ako, "Kuya Gang, magmaneho ka na lang, aayusin ko lang ang isang bagay." Nakita ni Qin Jiangang na ayaw kong magsalita kaya hindi na siya nagtanong pa. Ang ikatlong maikling pelikula ay nakunan na ng 7 episodes. Nitong mga nakaraang araw ay wala ako sa kumpanya kaya hindi ko napanood. Ngayon ay ipinadala ni Master Leo ang kumpletong bersyon, plano kong tingnan ang epekto. Pinanood ko ito ng paulit-ulit, pagkatapos makumpirma na walang problema, nag-reply ako kay Master Leo. Nang iangat ko ang aking ulo, nakarating na kami sa Wanhao Hotel. Hindi ko alam kung sino ang tinatawagan, kakababa lang ni Qin Guiyu ng tawag nang makita niya ako, "Mo Gang-an. Aba, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko inaasahan na halos hindi ka nagbago. Ikaw ba ang bumili ng kotseng ito? Maganda ang buhay mo ah, Mo Gang-an." Ngumiti ako, "Guiyu, matagal na tayong hindi nagkikita, kuya." Pagkatapos makilala ni Qin Guiyu si Qin Jiangang sa tabi ko, hinawakan niya ang kamay ni Qin Jiangang, "Kuya Gang. Ikaw nga. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Ngayon tayong tatlo ay kailangang uminom hanggang malasing." Nang marinig ito, itinulak ni Qin Jiangang ang kamay niya. Bilang mas matanda ng 7 taon, may tono ng paninisi siya, "Batang to. Ngayon may mahalagang gagawin,
Uminom lang ng kaunti pwede na, gusto mo pang uminom hanggang malasing. Kung maantala ang mahalagang gawain, ikaw ang mananagot. Tinapak ni Chin Guiyu ang kanyang dibdib at sinabi, ako ang mananagot. Hehe, Kuya Gang, alam mo ba kung sino ang mga inimbitahan ko ngayon? Narinig mo na ba ang Yan Group Real Estate, ang pinakamalaking real estate group sa probinsya? Nagkataong nakilala ko ang binata ng pamilyang yan. Pagkatapos ikwento ng tatay ko ang plano ni Mo Gang-an, agad kong naisip ang Yan Group. Sa mga sandaling ito, lumapit si Chin Guiyu sa akin, Mo Gang-an, kung makakahingi tayo ng tulong sa mga eksperto ng Yan Group, kahit gusto mong magtayo ng dam sa ating nayon o magtayo ng tulay ay napakadali lang. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Chin Jiangang, mukhang nagulat, Guiyu, kilala mo pa ang binata ng Yan Group. Siyempre naman, higit pa rito, Kuya Gang, isipin mo, ano ang makukuha kung kilala lang ang binata ng Yan Group? Kung kilala lang, paano mahihiram ang mga eksperto ng Yan Group? Mukhang naloko si Chin Jiangang, maganda ba ang relasyon nyo ng binata ng Yan Group? Hindi umamin o tumanggi si Chin Guiyu, ngumiti lang siya ng nakakaloko. Hindi naman masasabing magkapatid sa dugo, ngunit kung may kailangan akong tulong, siguradong tutulong si Yan Xiao. Pagkasabi nito, bumaling si Chin Guiyu sa akin at sinabi, Mo Gang-an, mamaya pagpasok, tingnan mo ang ekspresyon ko bago ka magsalita ha. Ang mga nasa loob ay mga eksperto lahat ng Yan Group. Ang tungkol sa ating nayon ay maliit na bagay lang, ayaw nilang pakialaman. Kung ano ang dapat gastusin, kailangan nating gastusin, huwag kang masyadong kuripot. Hindi ako tumango o umiling. Tingnan muna pagpasok na lang mag-usap, hindi pwedeng paghintayin ng mga eksperto tayong tatlo. Pagpasok sa restaurant, habang papunta sa pribadong silid, biglang inakbayan ako ni Chin Guiyu at sinabi, Mo Gang-an, sinabi ng tatay ko na gusto mong gumawa ng isang bagay para sa nayon. Sa totoo lang, palagi ko rin itong naiisip. Ngayon ay naghanda pa ako ng isang sorpresa para sa iyo. Kung makukuha mo ang pagkakataong ito kasama ko, magtutulungan tayo, siguradong mapapaunlad natin ang ating nayon. Sorpresa, itong si Chin Guiyu ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi mapagkakatiwalaan. Anong sorpresa? Mamaya malalaman mo. Pastahan tayo. Magugulat ka. Sinundan ko si Chin Guiyu papasok sa pribadong silid. Sa loob ay may 4 na taong masayang nag-uusap at nagtatawanan. Nang makitang may dumating ay tumigil silang lahat. Pagkatapos magkatinginan ng ilang tao, tumayo ang isa sa kanila para bumati. Guiyu, ito ba ang boss mo na binabanggit mo? Hindi ko inaasahang bata pa pala. Bata pa pero magaling. Talagang bata pa pero magaling. Ngumiti si Chin Guiyu ng may halong panunuyo. Kuya Leo, huwag kang magbiro. Kung may talento o wala ay depende pa rin kung tutulong kayo. Ngumiti si Kuya Leo nang hindi nagsasalita. Ang tatlong iba pa ay ngumiti rin na parang hindi nagsasalita. Medyo nahiya si Chin Guiyu. Bumaling siya sa akin at sinabi, Mo Gang-an, ipapakilala ko sa iyo. Ang 4 na ito ay mga eksperto sa tulay at maraming iba pang larangan, napakaraming karanasan. Kuya Leo, Kuya Zhao, Kuya Zhang, Kuya Pan. Sunod-sunod akong tumango, hello po. Pagkatapos umupo, tinawag ni Chin Guiyu ang waiter. Kayo po muna ang umorder. Si boss mo ang taya sa pagkain na ito, huwag kayong mahiya. Habang nagsasalita si Chin Guiyu ay tinatapik niya ang balikat ko, kinikindatan pa ako, ipinapahiwatig na dapat akong gumastos kapag kailangan, huwag masyadong kuripot. Nanatili akong kalmado. Sumulyap sa akin ang tinatawag na Kuya Leo, medyo nako-curious sa puso. Mukhang hindi seryoso si Chin Guiyu, kasama niya sa nayon. Ayon sa kanya ay isang taong tanga na hindi marunong makisama. Bakit parang kaharap niya ang isang mataas na lider? Ilusyon lang ba? Pagkatapos umorder ni Kuya Leo ng ilang putahe, umorder pa siya ng 4 na bote ng Mautai Feitian. Nang umorder ng Mautai Feitian, lahat silang 4 ay sumulyap sa akin, nakitang napakakalmado ko pa rin, walang reaksyon. Ang batang ito,
Mayaman ba talaga o natakot lang sa aming presensya kaya hindi makapagsalita? Kung ang huli ang kaso, HMPH, ngayon ay kailangan siyang gulangan ng husto. Si Chin Guiyu sa tabi ay nag-aalala na baka manghinayang ako sa pera. Bumulong siya sa akin, Mogang-an, ang perang kailangang gastusin ay hindi pwedeng tipirin. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ang makuha ang loob ng 4 na ekspertong ito ang unang hakbang. Ang sorpresang inihanda ko para sa iyo ang pinakamahalaga. Nagtatakang tiningnan ko siya, hindi ko alam kung anong sorpresang inihanda ng hindi mapagkakatiwalaang si Chin Guiyu. Pagkatapos may hain ng waiter ang mahigit kalahati ng mga putahe, ako ang unang nagsalita, kumain na po kayo, kumain habang nag-uusap. Nang makita ni Chin Guiyu na akma akong kukuha ng unang putahe, dali-dali niya akong pinigilan, bumulong sa akin, Mogang-an, bakit ka namungunang kumain? Kailangang si Kuya Leo at sila ang maunang kumain. Sila ang mahahalagang bisita natin, kailangan natin ng tulong kaya dapat tayong magpakumbaba. Nitong mga nakaraang taon, wala ka bang natutunan sa mga patakaran sa inuman? Sige na. Huwag ka nang magsalita, ako na ang magsasalita. Hinayla ako ni Chin Guiyu gamit ang isang kamay, bumaling siya at ngumiti sa 4 na tao, Kuya Leo, huwag po kayong magalit ha. Ang kapatid ko, bagamat kumikita na ng kaunti ngayon, maraming bagay siyang hindi naiintindihan. Kayo po ang mauuna, kayo po muna. Sa mga sandaling ito, kumunat ang aking noo habang tinitingnan si Chin Guiyu. Ako ang nagbayad sa pagkain na ito, ang layunin ng pagkain na ito ay tingnan kung anong talento ang maipapakilala ni Chin Guiyu. Sa huli, ako ang amo, bakit kailangan pang maraming seremonya? Pagkasabi nito, hinayla ko ang kamay ko mula kay Chin Guiyu, kumuha ng isang piraso ng pagkain at isinubo. Gulat na tiningnan ako ni Chin Guiyu. Ang tingin na iyon ay parang nagtatanong, gusto mo pa bang humingi ng tulong sa 4 na kuya na ito? Mogang-an, wala ka bang kaunting karanasan sa lipunan? Sa mga sandaling ito, tumawa ng malakas ang tinatawag na Kuya Leo, Guiyu, ngayon ay si boss mo ang nag-iimbita, syempre dapat si boss mo ang maunang kumain. Matagal nang hindi nasisiyahan si Chin Jiangang kay Chin Guiyu, Guiyu, ang dami mong Saturday. Pagkasabi nito ay nagsimula na rin siyang kumain. Nakita ni na Kuya Leo at ng iba pa si Chin Jiangang na kumakain ng malalaking subo at pagkatapos ay sinubukang alalahanin sa isang party ng alta sosyedad na mapalad nilang nadaluhan, ang eleganteng paraan ng pagkain ng mga mayayaman. Nagkatinginan sila. May bahid ng panghahamak sa kanilang mga mata. Kumain ako ng ilang subo at nagsimulang pag-usapan ang mahalagang bagay. Si Kuya Leo po ba? Hindi ko alam kung gaano karami ang nasabi sa inyo ni Guiyu. Hayaan niyo pong sabihin ko ulit sa inyo. Ang pangkalahatang plano ko ay malaking pagbabago para sa aming nayon. Ang unang hakbang ay magtayo ng dam sa unahan ng nayon, tapos ay magtayo ng isang katamtamang laki na tulay. Habang nagsasalita ako ay kinuha ko ang telepono, binuksan ang mga litrato, ito ang sitwasyon sa labas ng aming nayon. Pwede niyo pong tingnan muna, sabihin niyo po sa akin ang inyong opinyon. Nagkatinginan sina Kuya Leo at ang iba pa, ngumiti, itinulak ang teleponong iniabot ko, boss mo. Hindi pa napipirmahan ang kontrata, hindi po kami basta-basta magsasalita. Pumunta kami dito ngayon dahil din sa paggalang kay Guiyu. Bakit hindi po muna sabihin ni boss mo kung anong benepisyo ang maibibigay niya sa amin? Kung sa tingin namin ay katanggap-tanggap, saka po tayo magpatuloy. Nakaupo ang 4 na tao doon, taas noo na may itsurang sila ay mga eksperto, may awtoridad, na parang, ikaw ang nakikiusap sa amin, ang dating. Nang makita ang itsura ng kabilang partido, labis na sumama ang loob ko. Pag-usapan muna ang benepisyo, sige. Dahil ang lugar ng trabaho sa aming nayon ay medyo malayo sa bayan, siguradong may kasamang pagkain at tirahan, insurance, at overtime allowance. Ang sahod ay mas mataas sa sahod ninyo sa Yan Group, dadagdagan ko ng 2,000. Nang marinig ito,
Tumawa ng malakas si Kuya Leo, dadagdagan lang ng 2,000. Pupunta sa liblib na bundok na iyon, nakakabagot. Hindi ganyan ang sinabi sa amin ni Guiyu. Hoy, huwag kayong magmadali. Hindi ko pa nasasabi kay Mo Gang-an. Hayaan niyong sabihin ko muna sa kanya. Pagkasabi nito, muling bumulong si Chin Guiyu sa akin. Mo Gang-an, alam mo ba kung sino si Kuya Leo at sila? Nasabi ko na dati sa telepono. Alam mo ba ang Yan Group? Maraming gusali ng Yan Group ang sila ang nagdisenyo. Inimbitahan ko sila, sa totoo lang, ay unang hakbang pa lang, ang ikalawang hakbang ang pinakamahalaga. Dati sinabi ko sa kanila na dadagdagan ko ng 20,000 ang kasalukuyang sahod nila, saka lang sila pumayag na makipagkita sa iyo. Dinagdagan mo lang ng 2,000, mabuti na nga lang at hindi sila umalis agad. Paulit-ulit na sinasabi, Mo Gang-an, kapag kailangang gumastos, dapat gumastos. Hintayin mo sandali, darating na ang sorpresang inihanda ko. Tinitiyak kong magugulat ka sa plano ko. Anong sorpresa mo? Nawalan na ako ng pasensya, pakiramdam ko ay sayang lang ang oras sa pagpunta dito. Mo Gang-an, huwag kang magmadali. Ang nagmamadali ay hindi nagtatagumpay. Ibigay mo muna ang benepisyong sinabi ko kay Kuya Leo at sa kanila. Pasayahin mo muna sila, mas madali na ang mga susunod na bagay. Paumanhin, hindi sa hindi ko kayang kunin sila kundi may ibang mas mahalaga. Ang pagdaragdag ng 2,000 sa orihinal na sahod ay ang hangganan ko na. Kung hindi tatanggapin, ayos lang. Ako ang taya sa pagkain na ito, maliban sa 4 na bote ng Fei Tian Maotai. Umorder si Kuya Leo ng 4 na bote ng Fei Tian Maotai nang walang sinasabi. Balak sigurong iuwi. Paano ko sila hahayaang magtagumpay? Mo Gang-an, hindi ba't nagtrabaho ka dati sa Longdo kasama ang mga nagligtas sa lolo mo? Bakit ang kuripot mo? Wala ka bang alam sa pakikitungo? Nananatiling mahina ang boses ni Chin Guiyu, ngunit ako ay hindi. Si Kuya Leo at ang mga nakaupo sa tapat ay narinig ang sinabi ko at nagsimulang sumimangot. Mukhang hindi kami pinapahalagahan ng boss. Sige na nga, balak pa naman naming tumulong dahil sa paggalang kay Guiyu. Alis na tayo, alis na tayo. Nang makita ito, dali-daling tumayo si Chin Guiyu para pigilan. Kuya Leo, huwag po kayong magalit. Umupo muna kayo at mag-usap. Hindi marunong ang kapatid ko, hintayin niyong kausapin ko siya. Hindi umalis o umupo sina Kuya Leo. Sa totoo lang, kamakailan ay hindi maganda ang ekonomiya, lahat sila ay nag-resign na. Sa mga sandaling ito, muling lumapit si Chin Guiyu sa aking tainga at bumulong, Mo Gang-an, sa puntong ito ay sasabihin ko na sa iyo ang plano ko. Si Kuya Leo at sila ay mga tao lahat ng Yan Group. Ang pagbabayad natin ng mataas na sahod para kunin sila ang unang hakbang. Ang dam na iyan, ang tulay na iyan, sa totoo lang ay hindi mahalaga. Ang ikalawang hakbang ang pinakamahalaga. Kilala ko ang binata ng pamilyang yan, alam mo ba? Ang ikalawang hakbang ko ay ipaalam kay Yan Xiao ang plano natin, maging interesado siya sa plano natin, mamuhunan sa pagtatayo ng mga rural village sa ating nayon. Ngayon, maraming matatandang mayayaman sa lungsod ang gustong bumalik sa lugar na may bundok at tubig para magretiro. Basta't babayaran natin ng sapat sina Kuya Leo at sila, para magsalita sila para sa atin, kapag namuhunan na si Yan Xiao, pwede na tayong mula doon, naiintindihan mo ba? Pagkasabi nito, kinuskos ni Chin Guiyu ang kanyang mga kamay, puno ng kasabikan at pananabik ang mukha. Sa wakas ay naintindihan ko na, itong si Chin Guiyu, bibig na nagsasabing nagtatrabaho para sa nayon ngunit sa totoo lang ang tunay niyang layunin ay sa pamamagitan ng pagkuha ng loob ni na Kuya Leo at ng iba pa. Lokohin si Yan Xiao na mamuhunan sa pagtatayo ng Villa Complex sa nayon para kumita. Noong bata pa, hindi na matino si Chin Guiyu, ngayong malapit ng mag-30 ay ganoon pa rin. Labis akong nadismaya sa kanya. Kahit na may respeto ako sa kanyang ama, hindi ko nahahayaang makialam si Chin Guiyu sa mga gawain ko. Ito ba ang sorpresang palagi mong sinasabi sa akin? May kasabikan pa rin sa mukha si Chin Guiyu. Oo. Kaya tatawag ko lang kay Yan Xiao sa labas ng restaurant.
Sabi ni Yan Xiao ay dadaan siya mamaya, lahat iyon ay dahil sa respeto niya sa akin. Ito ang magandang pagkakataon natin. Mo Gang-an, kailangan nating samantalahin. May kaunti kang pera, ako naman ay may mga koneksyon. Umaasa sa ating dalawa ang ating nayon. Sa mga sandaling ito, tumunog ang telepono ni Qin Guiyu. Kinuha niya ang telepono para tingnan, agad na nanlaki ang kanyang mga mata, lalong nasabik. Mo Gang-an, dumating na si Yan Xiao. Pupunta ako para sunduin si Yan Xiao. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko, ito ang nag-iisang pagkakataon natin. Habang lumalabas si Qin Guiyu ay sinasagot niya ang telepono. Xiaoye, dumating na po ba kayo? Opo, opo. Bababa ako para sunduin kayo agad. Sa labas ng Wanhao Hotel, yumuko ng husto si Qin Guiyu. Xiaoye, sa kabila ng pagiging abala ay nakarating pa rin kayo. Labis ko pong ikinararangal. Malamig na tiningnan ni Yan Jun si Qin Guiyu. Sinabi mong may napaka-promising na proyekto. Habang si Qin Guiyu ay tagasunod pa lang ni Yan Jun, nagkataong narinig niya ang pribadong usapan ni Yan Jun. Dahil hindi seryoso si Yan Jun, labis na hindi nasisiyahan ang kanyang ama. Gusto rin niyang gumawa ng isang bagay para iba ang tingin sa kanya ng ama, ngunit wala siyang magandang paraan. Narinig ni Qin Guiyu mula sa kanyang ama ang plano ni Mo Gang-an, bigla niyang naisip na pwede niyang imungkahi kay Yan Jun na pumunta sa nayon para mamuhunan sa pagtatayo ng mga suburban villas. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring magbago ang tingin ng ama ni Yan Jun sa kanya, at kasabay nito ay matutulungan si Qin Guiyu na maging tagapayo ni Yan Jun, direktang makapasok sa alta sosyedad. Xiaoye, kailangan itong pag-usapan ng dahan-dahan. Naaalala niyo pa po ba ang nayon ko na ikinwento ko dati? Ang aming nayon ay may batong stela na nagmula pa sa panahon ni Emperor Hongwu. Mayroon ding plaque ng pasasalamat mula sa isang Zhuangyan 300 taon na ang nakalipas. Sa bundok ay may mga guho pa ng mga bandido mula sa hindi malamang panahon. Ngayon, may kaklase akong gustong ayusin ang nayon. Plano nilang magtayo ng dam, magtayo ng tulay, gawing isang lugar na may magandang tanawin ng bundok at tubig ang nayon, dagdag pa ang mga lumang guho. Pakiramdam ko, ang aming nayon ay maaaring maging isang natatanging lugar na parang paraiso sa mata ng mga mayayaman. Kung makakapag-invest si Xiaoye sa pagtatayo ng villa complex sa aming nayon ng maaga, ang mga matatandang gustong bumalik sa probinsya para magretiro ay siguradong mag-uunahan sa pagbili. Sa mga sandaling iyon, hahangaan ng lahat ang inyong malayong pananaw. Bagamat hindi nag-aral ng maayos si Yan Jun, hindi rin siya tanga. Natural na naramdaman din niyang hindi mapagkakatiwalaan si Qin Guiyu. Malamig na sinabi, hindi masama ang mungkahi mo. Ngunit bakit ako mamumuhunan sa pagtatayo ng mga villa sa inyong nayon? Maraming lugar na mas luma ang mga guho kaysa sa inyong nayon, hindi rin kakaunti ang mga lugar na mas maganda ang tanawin. Nang marinig ito, hindi man lang natinag si Qin Guiyu. Nakahanda na siya. Yan Xiao, tama po kayo. Ngunit iniisip ko po kayo kaya ko iminungkahi na magtayo kayo ng mga villa sa aming nayon. Kung mamumuhunan sa pagtatayo ng mga villa sa ibang nayon, hindi ba't dahil sa mga villa ay kailangan pang gumastos para pagandahin ang imahe ng nayon na iyon? Sa kasalukuyan, naghahanda ang kaklase ko na ayusin ang nayon. Masasabi naming palihim na tinulungan ng kaklase ko si Xiaoye na makatipid. Nang marinig ito ni Yan Jun, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, mukhang interesante yan. Nasa loob ba ang kaklase mo? Dali-daling tumango si Qin Guiyu, nasa loob po naghihintay kay Xiaoye. Ha, kung gayon, tara na, tingnan natin. Sumunod si Yan Jun kay Qin Guiyu papasok sa pribadong silid. Guiyu, nasaan ang kaklase mo mula sa nayon? Sa mata ni Yan Jun, si Qin Guiyu ay isa lamang taong walang karanasan, laging yumuyuko at nanunuyo sa mayayaman. Ang taong kasama niya sa nayon, at kaklase pa, anong klaseng tao kaya? Kapag nakita siya, hindi ba't kailangan ding yumuko at manuyo? Tumayo si Qin Guiyu sa dulo ng kanyang mga daliri at sumilip sa silid. Sa ganitong tingin,
Talagang nagalit siya. Nakaupo pa rin si Mo Gang-an doon at nagyayabang sa kanyang kaibigan. HMPH, akala mo ba talagang pumunta ka dito ngayon para kumain? Hindi ka pa nakakain ng ganito kasarap na pagkain, kailangan talagang kumain ka hanggang mabusog. Galit na galit si Qin Guiyu. Xiaoye, sandali lang po. Lahat sila ay mga taga-nayon, walang alam sa mga patakaran. Tatawagin ko sila. Pagkasabi nito, galit na pumasok si Qin Guiyu sa silid. Lumapit siya sa tabi ko at inagaw ang chopsticks, Mo Gang-an. Sinabi ko na sa iyo na dumating na si Yan Xiao. Ngayon, nasa pintuan na siya, kumakain ka pa rin. Paano mo magagawa ang plano para sa pag-unlad ng nayon kung ganyan ka? Tumayo ka, sumama ka sa akin sa pintuan para salubungin si Yan Xiao. Mamaya, huwag kang magsasalita. Makinig ka lang sa akin. Labis kong kinamumuhian ang ganitong uri ng tao tulad ni Qin Guiyu, na nagiging parang alipin kapag nakakakita ng mayaman. Guiyu, pumunta ako dito ngayon dahil gusto ng tatay mo na makipagtulungan ka sa akin. Nirerespeto ko ang tatay mo. Pangalawa, dahil sinabi mong makakapagpakilala ka ng ilang talento. Ngunit ngayon, mukhang hindi pa rin tayo magkasundo tulad noong bata pa. Ang mga talentong ipinakilala mo, hindi ko rin kayang kunin. Tungkol naman kay Yan Xiao, kung gusto mong manuyo, sige lang, walang kinalaman sa akin. Narinig ni Yan Jun sa labas ng silid ang medyo pamilyar na boses, sumilip siya papasok sa silid. Nagulat siya nga. Pagkatapos umalis ni Yan Jun sa Qingyuan Hotel nang may kahihiyan ay ilang araw siyang nagtaka. Hindi niya maintindihan kung bakit si Mo Gang-an na mukhang ordinaryo ay ganoon na lang protektahan ng senyorita ng pamilyang Jiang. Tinitingnan pa siya ng may pagmamahal. Si Jiang Qiuyu ay miyembro ng pamilyang Jiang. Sa ganoong pamilya, kung pag-uusapan ang kasal, ang pagiging magkapantay sa katayuan ang unang requirement. Kahit anong piga ng utak ni Yan Jun ay hindi niya maintindihan ang kanilang relasyon. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, kung makikita niyang muli si Mo Gang-an, hinding-hindi niya ito pwedeng saktan. Sa mga sandaling ito, tiningnan ako ni Yan Jun, puno ng alon ang kanyang puso. Nakita ni Kuya Leo na kalahating araw nang hindi nagsasalita si Yan Jun, inakala niyang galit si Yan Jun, Yan Xiao. Ang lalaking nakaupo pa rin at kumakain ay nagngangalang Mo Gang-an, isang taga-probinsya.